Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat isa sa atin ay excited para sa pagdating ng bagong taon. Pero iba ang letter sender natin ngayong araw na si Wengay. Sa kabila kasi ng kasiyahan, isa si Wengay sa mga walang pakialam sa New Year. Hindi niya ito ipinagdiriwang katulad ng karamihan sa atin. Kung bakit, ang kasagutan ay malalaman natin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories Number 1. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto ko po muna kayong batiin lahat ng maligayang bagong taon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wengay, 31 years old, na nakatira sa Pampanga. Sa lahat ng okasyon ay New Year ang isa sa mga okasyong pinaka-iiwasan ko noon. Ito ang araw na tinutulugan ko lang at hindi ko ipinagdiriwang. Maraming rason kung bakit hindi ko ito binibigyan ng importansya. Una ay dahil magastos ito. Pangalawa ay mag-isa na lamang naman ako sa buhay at wala akong kasamang i-celebrate ito. Pangatlo, maingay ang pagdiriwang ng bagong taon at ayoko sa maingay, Papa Dudut. Ang pinakahuli at ang pinakarason kung bakit ayoko sa bagong taon ay dahil sa malaki ang naging trauma ko sa okasyong ito. Mahirap lang ang pamilya namin noong bata ako. Taho vendor ang tatay ko samantalang dating nagtatrabaho naman sa isang loto outlet ang nanay ko. 4 kaming magkakapatid pero dahil sa hirap ng buhay ay napilitang ipaampon ng mga magulang ko ang 2 sa nakababata kong kapatid. Ako po ang panganay at ako na lamang ang natitirang anak matapos mamatay ang pangalawa kong kapatid nang dahil sa dengue noong bata pa lamang kami. Hindi na siya naipagamot ng mga magulang ko dahil na rin sa kawalan ng pera. Bata pa lamang ako ay mulat na ako. Sa katotohanan hindi maganda ang buhay namin. Mahirap lamang kami at palagi ko itong napapatunayan tuwing sumasapit ang bagong taon. Nay! Nay! Nay, gising! Nay! Ano ba? Natutulog yung tao eh. Tingnan mo itong binili ko, oh! Ang dami! Ano ba yan? Bumili po ako ng mga paputok para mamaya! Ano? Gusto mo bang mapatulan ng daliri? Ibigay mo nga sa akin yan. Ako na! Bakit niyo po kinuha yung mga paputok ko? Sisindihan ko po yan mamayang bagong taon eh! Gusto mo ipakain ko sa'yo to? Ha? Saan ka naman kumuha ng perang pambili nito? Nangupit ka na naman sa pitaka ko, ano? Hindi po! Pero ko po yung pinambili ko sa mga yan! Paano ka naman magkakapera, Aber? Nangaroling po kami ng mga kalaro ko! At sino naman nagsabi sa'yo mangaroling ka? Ano na lang iisipin ng mga tao na pinababayaan kita? Pero Nay! Wala na pero! Walang magpapaputok! Walang magse-celebrate ng bagong taon ngayon! Nagpaalam naman po ako ng mga ngaroling kami ng mga kaibigan ko eh. Sabi niyo bahala ako sa buhay ko. At talaga nagdadahilan ka pa! Ikaw marunong kang sumagot-sagot ngayon, ha? Halika nga rito. Aray! Aray ko! Diyan ka! Nagwis ang buhay to! Magbabagong taon na pero wala na kayong ibang ginawa kundi painitin ang ulo ko! Manahimik ka! Wala kang tatay dito! Umalis na! Ano po? Ano ba? Hahanapin mo tatay mo eh. Isa rin yung walang kwenta. Wala ang tatay mo rito. Nandun! Tumatambay sa kapitbahay kaya wala kang mapagsusumbungan ngayon. Nag-away na naman po ba kayo? Kaya po kayo galit na galit? Sinong hindi magagalit? Eh mas pinili ng tatay mo makipag-inuman sa kapitbahay kaysa magbenta ng taho. Alam niya natanggal ako sa trabaho, imbis na kumayod, nakipag-inuman pa yung tatay mong bobo. Ngayon wala tayo maihahanda
para mamayang gabi. Akala ko po ba magluluto kayo ng pansit tapos bibili tayo ng lechon manok? Wala nga tayong pera, naiintindihan mo ba? Natanggal ako sa trabaho. Saan ako kukuha ng panghanda natin? Gamitin mo naman yung kukote mo, Wengay! Nag-promise po kayo sa akin eh. Sa wala nga, ano magagawa natin? Sisihin mo yung tatay mo na mas inuna makipag-inuman porkit huling araw na raw ng taon. Ano pong kakainin natin mamaya? Di wala. Kung gusto mo, kumain ka ng lupa. Matutulog na lang tayo na maaga. Kainin mo itong paputok mo. Gusto mo ng paputok, di ba? Kung hindi ka rin naman kasi tanga, kaysa ibili ng pagkain yung kinita mo sa pangangaroling mo, ibili mo pa ng paputok. Hindi ko naman po alam na wala tayong pera. Hindi ka kasi nag-iisip. Yun nga ang almusal natin kanina, yun din ang tanghalian natin eh. Ibig sabihin, wala tayong pambili ng pagkain. Napakabobo mo talagang bata ka, maanak ka sa tatay mo. Hindi naman po ako bobo, Nay. Ano hindi? Bobo ka! Pareho kayo ng tatay mo na hindi gumagamit ang utak. Palibasa, pareho kayong walang pinag-aralan. Hindi niyo po ako pinag-aral eh. Aba talagang, ikaw, nagiging bastos na yung bunganga mo, ha? Bakit? May pampaaral ka ba sa sarili mo? Kung gusto mo mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Bata pa po ako. Paano po ako makakahanap ng trabaho? Yun naman pala eh. Kung wala kang pampaaral sa sarili mo, huwag kang mag-aral. Ganun lang kasimple yon. Problema ko na nga yung mga bayarin sa bahay, idadagdag mo pa yung pang-paaral mo? Saan tayo huhugot ng pabili ng uniforme mo? Sa mga gamit sa eskwela. Tapos araw-araw pa na pamasahe. Pero, ang arte mo magsalita. Umalis ka na nga sa harapan ko. Mas lalo nasisira araw ko eh. hahanapin ko na lang po si tatay. Baka po may pera siya. Huwag mo nang asahan yung batugan na yon. Lalabas lang po ako, Nay. Pupuntahan ko po si tatay sa kapitbahay. Bahala ka sa buhay mo. Magsama kayong dalawa. Isa yon sa pinakaunang memorya ko sa bagong taon na hinding-hindi ko pa rin makalimutan hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Habang nag-iingay at nagsasaya noon ang lahat ng tao sa pagsalubong nila para sa bagong taon. Kami nila nanay at tatay ay nakahiga na lamang at tahimik na nakikinig sa mga malalakas na paputok sa labas. Itinago ng mga tunog na yon ang mga paghikbi ko dahil nagtatampo ako noon sa mga magulang ko. Walang selebrasyon na nangyari, walang pagkain na naluto para sa medianoche dahil wala rin naman kaming pera para doon. Bagong taon, bagong buhay, yan ang palaging inaasam ng bawat isa sa atin tuwing nagpapalit ang taon, pero para sa akin ay ilang beses man nating salubungin ang bagong taon na may dalang pag-asa ay wala pa rin nagbago sa buhay namin sa mga sumunod pang taon. Sa halip na maghanap ng bagong trabaho, ay iniasa na lamang ni nanay kay tatay ang pagbubuhat ng mga problema katulad ng mga gastusin at mga pangangailangan namin. Bilang isang taho vendor na bitbit na nga ang mabigat niyang paninda, pasan pa nito ang buong pamilya namin. Dama ko ang paghihirap ng tatay ko lalo na noon na lagi pa siyang inaaway ni nanay kapag kakaunti lang ang kinikita nito sa paglalako ng taho. Kaya naman naintindihan ko si tatay kung bakit isang araw ay napagod na lang din siya. Walang paalam, walang pasabi ay bigla na lang niya kaming iniwan ni nanay at mas pinili niyang maghanap ng ibang pamilya na makakasama. Pesting buhay talaga to. Puro problema na lang dumarating. Hoy, Doña Wengay! Baka naman gusto mo akong tulungan dito. Ano po yun, Nay? Mag-ayos ka ng plato. Kakain na tayo. Anong tingin mo sa akin? Katulong mo? Sige po, Nay. Ano po bang ulam natin? May gana ka pa talaga magtanong kung anong ulam. Sinapawang sardinas. Yan lang ang nadalihensya ko ngayon. Wow! Paborito ko po yan! Paborito ko po yan. Dami mong alam. Pagkain ka na lang dyan. Dami pang sinasabi. Opo. Ay, yan. Yang hawak mong plato. Ibalik mo yan. Bakit po?
Plato po to ni tatay eh. Hindi na natin kailangan yan. Wala nang gagamit yan. Bakit po, Nay? Bakit wala nang gagamit nito? Nasan po ba si tatay? Wala nang tatay mo. Umalis na. Iniwan na niya tayo. Ano po? Saan naman po siya nagpunta? Sa kapitbahay na naman? Anong kapitbahay ang pinagsasasabi mo dyan? Sumama na yun sa babae niya. Napagod na raw siya sa araw-araw na pagbubunga nga ako kaya umalis na siya rito. May babae po si tatay? Ngayon mo lang nalaman? Matagal nang may babae yung hinayupak na yun. Bakit po? Ano bakit? Sa malanding lalaki yung tatay mo eh. Akala mo kung sinong gwapo. Pangit na nga't walang pera, makapal pa ang mukhang mambabae. Hindi po totoo yan, Nay. Hindi tayo kayang iwan ni tatay. Anong hindi kaya ginawa na nga niya? Bakit po siya hindi nagpaalam sa akin? Bakit? May magagawa ka ba kahit magpaalam siya sa'yo? Tulog ka kanina, kaya hindi ka na niya ginising. Palibhasa kasi lagi kang tinatanghali ng gising. Yan ang napala mo. Bakit po kasi lagi niyo siyang inaaway eh? Lahat na lang ng ginagawa niya, nagagalit kayo. At ako pa talaga sinisisi mo? Kasalanan niya kung bakit ko siya palagi pinapagalitan. Kung maayos sana siyang padre de pamilya, wala siyang maririnig sa akin. Napapagod din naman po kasi si tatay. Ang hirap po ng trabaho niya. Araw-araw siya nagbibitbit ng taho sa initan. Nakakapagod po kaya yun. Sa tingin mo siya lang ang pagod? Ako rin, Wengay. Pagod din ako. Pagod na ako sa kakaisip kung paano ko papakainin yung matakaw at bastos mong bunganga. Araw-araw pinoproblema ko kung paano ko babayaran yung mga utang ko para lang may maipakain sa pamilya natin. Pagod ang tatay mo, kamo? Wala naman yung naitutulong dito sa bahay eh. Yung kakarampot na kita niya, hinahati niya para sa bahay na to at para sa pang-inom niya. Pareho kaming pagod pero siya may oras na magsaya samantalang ako walang ibang pagpipilian kundi makinig dyan sa napakaarte mong pananalita. Kaya huwag mo ako sinasabihan na pagod ang tatay mo dahil mas pagod ako sa kanya. Paano na po yan, Nay? Tayong dalawa na lang pong magkasama dito? Kung gusto mo, umalis ka na rin. Layasan mo na rin ako para wala na akong problema. Hindi ko po gagawin yan, Nay. Hindi ko po kayo iiwan. Dito lang po ako sa tabi niyo. Ang sip-sip mo? Matapos mo ako sisihin sa pag-alis ng tatay mo, sa akin ka ngayon kakampi? Balimbing ka! Wala akong pakialam kahit sino pang kampihan mo sa aming dalawa. Kung gusto mo, hanapin mo tatay mo. Magsama kayong dalawa. Pareho ko po kayong mahal ni tatay. Kaya pareho ko rin po kayong gustong makasama. Ayoko pong mamili sa inyong dalawa, Nay. Napaka-plastic mo talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Akala mo naman may magagawa ka pa eh. Wala ka namang ibang makakasama rito, kundi ako lang. Nang taong yun, mas naging malungkot na naman ang bagong taon ko, Papa Dudut. Sa pagkawala ni tatay sa buhay namin ay ramdam na ramdam ko ang paglagapak ng pamilya namin. Naging pabaya sa akin ang nanay ko habang naging abala naman siya sa mga kaibigan at paghahanap ng bagong pag-ibig. May mga araw noon na ako na mismo ang naghahanap ng makakain para lang hindi ko malamang sikmura ko. Naranasan kong mangalkal ng basura at manghingi ng pera sa mga tao para lang may panglaman ng tiyan. Nang taong yon ay natuto akong buhayin ang sarili ko ng mag-isa dahil kung aasa ako sa nanay ko ay wala akong mapapala. Nahihiyaman ay tinuruan ko ang sarili ko na kapala ng mukha ko para manghingi ng barya sa mga tao na sa tingin ko ay mas may kaya kesa sa akin. Nung nakita ni nanay ang ginagawa ko ay naisip niyang pagkakitaan ako. Araw-araw niya akong sinasamahan noon sa matataong lugar para bantayan ang perang nahihingi ko sa mga taong naaawa sa akin. Pagkatapos ng araw ay pinaghahatian namin ito. Ang pera ay napupunta sa akin, ang ginagamit ko sa pambili ng pagkain naming dalawa, samantalang ang hati naman niya ay ginagamit niya sa pansariling interes niya. Karaniwan ay winawaldas niya ito sa bisyo at noong ko na lang din nalaman na gumagastos din pala siya para sa mga lalaki niya, Papa Dudut. Sa ganong buhay na po ako nasanay hanggang sa nagdalaga na ako.
Papadudot mula sa pagiging pulubi noong bata ako ay namasukan ako bilang kasambahay noong nagdalaga ako. Na mga panahong yon ay sarili ko na lang din ang tanging maaasahan ko dahil malimit lang noon na magpakita sa akin si nanay kung kani-kaninong lalaki siya sumasama. Saka na lang siya umuuwi ng bahay tuwing iniiwan siya ng mga lalaking kinakasama niya. Katulad na lang noong bigla siyang umuwi sa bahay na puro pasa ang katawan. Tinakbuhan daw niya ang abusado niyang boyfriend. Nagulat ako noon dahil ang laki ng ipinayat niya. Awa at galit ang nararamdaman ko sa kanya noong araw na yon. Naawa ako sa sitwasyon niya samantalang nagalit ako dahil kung kani-kaninong lalaki kasi siya, sumasama na siyang ikinapahamak niya. Pero kahit na ilang beses ko siyang pinagsabihan, hindi pa rin siya nagpapigil. Kapag nakakakilala ulit siya ng bagong lalaki, ura-urada niya akong iniiwan. Mabuti na lang kahit papaano, di tulad ni nanay, ay may nayahain pa rin akong pagkain sa kanya at nabibigyan ko siya ng pera kapag nanghihingi siya ng pera. Maaga akong natutong maging independent, minsan kapag walang-wala ay natututunan ko na rin kumapit sa patalim para magkapera. Palagi ko noong pinapagalitan si nanay tuwing paiba-iba siya ng lalaki. Pero hindi ko inaasahan na maging ako ay ganun din ang gagawin ko. Lalaki ang naging takbuhan ko para magkapera. Kahit papaano may itsura din naman ako, Papa Dudut. Kapag may nanliligaw sa akin kahit na hindi ko mahal ay sinasagot ko sila. Malaki kasi ang natitipid ko kapag may boyfriend ako, lalo na kapag palagi nila akong binibigyan ng pagkain. Wala akong ibang choice dahil yun na ang pinakamadaling paraan para matulungan ko ang sarili ko. Ganon pa man ay hindi nagtatagal ang mga nakakarelasyon ko dahil matapos nila akong pagsawaan ay agad nila akong iniiwan. Hindi katulad ni nanay na noong nakabingwit ng isang lalaki ay bigla na lang niyang inuwi sa bahay at ipinakilala ito bilang bago ko raw na tatay. Wengay! Wengay, nasan ka? Nay? Nay, mabuti naman naisipan niyo nang umuwi. Halika rito. May papakilala ko sa'yo. Sino po? Teka, nasa na ba yun? Hoy! Esting! Halika! Pumasok ka rito! Anong ginagawa mo dyan sa labas? Ito na ba yung anak mo? Oo, siya nga. Ito si Wengay. Wengay, ito naman si Esting. Boyfriend ko siya. Boyfriend? Hello po, maupo muna po kayo. Salamat. Ano makakain dyan? Maglabas ka nga ng merienda. Nakakahiya sa bisita. Sandali lang po, may soft drinks po sa ref. Maiwan ko po muna kayo, kukuha lang po ako ng makakain. Sige lang, Iha. Dalaga na pala yung anak na sinasabi mo. Akala ko bata pa. Oo, matanda na siya kaya nga pwede ko na siyang iwan eh. Kaya naman niya sarili niya. Nasaan yung mga kapatid niya? Nag-iisang anak lang ba siya? 4 sila, pero yung 2 ay pinaampon namin. Yung isa naman namatay sa sakit, kaya siya na lang natira. Hindi mo na ba hinanap yung ibang anak mo? Bakit ko pa hahanapin yung mga yun? Kaya ko nga sila ipinamigay para mabawasan problema ko sa buhay eh. Tapos hahanapin ko ulit. Para saan? Para magka-problema ulit? Wag na. Anak mo pa rin naman yung mga yun. Di mo ba sila namimiss? Hindi. Masaya na sila sa buhay nila. Kaya hindi ko na sila pwedeng guluhin. Okay na ako sa ganitong buhay. Heto po, magpalamig po muna kayo. Sakto may natira sa 1 litrong soft drink na binili ko po kagabi. Ano ba yan? Tira-tira lang ihahain mo sa amin? Konti lang naman po yung nabawas dyan. Sus! Ilang taon ka na pala, Wengay? 20 na po. Nagtatrabaho ka na o nag-aaral pa? Nagtatrabaho na po. Hindi ako nakapag-aral eh. Wala akong perang pampaaral dyan. Tsaka sayang lang yung pera. Hindi naman yung matalino eh. Buksan mo nga yung electric fan ng init. Wala po tayong electric fan, Nay. Matagal nang sira. Ang buraot naman. Ba't di mo pinaayos? Naku, Wengay, kahit kailan talaga. Tumanda ka na't lahat hindi ka pa rin nag-iisip ng maayos. Manang-mana ka sa tatay mong walang kwenta.
Inuna ko po kasing bayaran yung mga kailangang bayaran. Tsaka mag-isa lang naman po ako rito kaya hindi ko na kailangan ng electric fan. May bintana naman tsaka pamaypay. Palibhasa, sarili mo lang iniisip mo. Di mo na naisip paano na lang kapag umuwi ako? Anong gagamitin namin ngayon? Teka, babalik na po kayo rito? Dito na po ulit kayo titira? Oo. Nagdesisyon kami ni Esting na dito na kami titira. Kaya ipaayos mo yung electric fan para may magamit kami. Nagpasabi po sana kayo para nalinisan ko yung isang kwarto. Ginawa ko na po kasing tambakan yun Doon ka na lang magkwarto. Tapos yung gamit mo ngayon, yun na ipagamit mo sa amin. Okay po, sige po. Maglilinis na lang po ako mamaya pagkatapos ko sa trabaho. Ano bang trabaho mo? Katulong yan. Yun lang naman ang kayang trabaho niyan kasi wala namang pinag-aralan. Pero mabuti may trabaho pa rin. Yung iba nga tambay lang Maiba po tayo. Paano po kayo nagkakilalang dalawa? Nakita ko to si Esting sa construction. Sinitsitan ako. Ang ganda naman kasi ng nanay mo Kaya hindi ako nakapagpigil. Makailang beses siyang dumadaan-daan sa construction site namin. Kaya akala ko nagpapapansin. Ang kapal ang mukha mo? Bakit naman ako magpapapansin sa'yo? Hindi ba yun ang ginagawa mo kaya lagi kang balik ng balik dun sa construction site? Hindi Excuse me. Kung ganun, sino naman po sa inyo una nagparamdam? Siya yung lalaki. Ngayon, siya na ang bago mong tatay. Kalimutan mo na yung ama mo na walang kwenta. Hindi naman niya kailangan gawin yun. Hindi mo kailangang ituring na ama. Pero kung gusto mo, pwede rin naman. Sige po, susubukan ko po. Magmerienda na po kayo. Magbibihis lang po ako. Papasok pa po kasi ako sa trabaho Nagtatrabaho sa construction si Esting bilang foreman. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni nanay sa kanya dahil bukod sa paubos na ang buhok nito ay hindi rin gaanong maganda ang itsura niya. Hindi naman po sa pagiging judgmental pero mukhang hindi siya naliligo at parang wala siyang matinong ginagawa sa buhay. May pagkamahangin din si Esting at parang binata kung umasta. Pero kahit na ganoon ay hindi ko man siya gusto. Para kay nanay ay wala rin naman akong lugar para pakialaman ang buhay ng nanay ko. Tumira si Esting sa bahay at sa unang mga buwang pagsasama namin sa isang bubong ay sinubukan niyang magpakaama sa akin kahit na hindi naman ako naghahanap ng ama. Sa loob ng 4 na taon ay unti-unti ring lumabas ang totoong ugali nito. Nagfeeling hari siya sa loob ng bahay namin na parabang siya ang bumubuhay sa amin kahit na ang totoo ay ni hindi man lang siya naglalabas ng pera para sa aming mag-ina. Naging palamunin lamang siya at sa halip na si nanay lang ang inaalagaan ko ng time na yon ay dumagdag pa siya. Katulad na lang noong first time niyang mag-celebrate ng bagong taon sa amin. Sa unang pagkakataon ay inakala kong magkakaroon ako ng maayos na handaan sa bahay. Dahil malaki-laki ang nakuha kong bonus mula sa mga amo ko. Ang mga pagkaing hiling ko lang noong bata pa lamang ako ay inihanda ko para sa New Year. Pero ang inaasahan kong magandang selebrasyon ay nauwi sa gulo, papadudot dahil kay Esting. Sa susunod, tawagan mo ako. Hindi yung bigla-bigla ka na lang susugo sa bahay ng kaibigan ko para magkalat. Nakakahiya ka. Sa tingin mo hindi ko ginawa yon? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo? Sabi ko naman sa'yo, pauwi na ako. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Bakit kailangan mo pa ako sunduin? Ginawa mo pa akong bata sa harap ng mga kumpare ko. Yan ang napapala ng hindi nakikinig. Sinabi ko umuwi ka ng 10:00, hindi mo ginawa? Ano, doon ka na magbabagong taon? Paulit-ulit ka naman Parang kasirapla ka. Sabi ko nga pauwi na ako. Pauwi na ako kanina. Naiintindihan mo ba? Ulitin ko ba? Pauwi na ako kanina. Hindi ka lang makapaghintay. Ako pa uutuin mo. Esting, alam ko ng ugali mo. Sinong niloko mo? Pauwi mo mukha mo. Todo laklak ka pa nga nung nakarating ako doon Saan doon yung pauwi? Ha? Wag ako Esting Nay! Chong Esting! Ba't na naman ba kayo nag-aaway? Bisperas ng bagong taon, Ang init ng ulo nyo! Pagsabihan mo tong nanay mong KJ, hindi marunong lumugar. At ako pa talaga yung di marunong lumugar. Ikaw nga yung nagsusumiksik dito. Dapat ikaw yung lumugar. Ano sabi mo? Tama na po yan! Totoo naman, di ba?
Ayoko nga sana tawagin ka nun sa kalagitnaan ng inuman nyo. Pero sa kapal na mukha mo, kailangan pa talaga na sunduin ka. Nay, tama na yan! Lasing si Chong Esting! Huwag niyo na siyang patulan! Lasing ako pero alam ko ang naririnig ko. Huwag ka lang makialam dito, Wengay. Away namin to ng nanay mo. Hindi po ba pwedeng ipagpabukas niyo na lang yung away niyo? Magbabagong taong tayong ganito? Na maiinit siya mga ulo niyo? Alam mo, Wengay, isa ka pa eh. Kung ayaw mo makarinig na nag-aaway, lumabas ka. Nangingialam ka sa away ng may away, akala mo naman may magagawa ka. Ang gusto ko lang naman po magkaroon ng maayos na bagong taon. Manahimik ka! Tumadagdag ka pa sa init ng ulo ko eh! Pagbigyan mo na yung nanay mo. Hindi ka pa ba sanay sa ugali niyan? Ano sinabi mo? Huwag mong iniiba yung usapan ha? Sa susunod kapag sinabi ko umuwi ka na, umuwi ka na! Naiintindihan mo yan? Ano ako, bata? Uuwi ako kung kailan ko gusto umuwi. Ah, ganon? O sige, bumalik ka! Balikan mo yung mga kainuman mo! Labas! Pababalikin mo ako ngayon kung kailan pinahiya mo na ako sa mga kainuman ko? Mas gusto mo makapag-inuman doon kaysa makasama kami, di ba? O sige, bumalik ka noon! Wag na! Dito na lang ako. Hindi! Nagagalit ka, di ba? Ayaw mo umuwi? Sige! Pagbibigyan kita ngayon, umalis ka na! Nay! Alis sabi! Uy! Umalis ka na! Huwag mo nga Ay, ako huwag tulak! siya nitulak! Lumayas ka sa harapan ko! Bumalik ka na ron! Nay, tama na yan! Sabi wag mo ako tinutulak! Nay! Nay, okay lang po ba kayo? Walang niya ka! Chong Huwag mo Esting naman! inuubos ang pasensya ko, Pinang! Pasensyoso akong tao! Pero kapag naubos ang pasensya ko, kawawa ka sa akin! Tama na po! Tama na sabi! Tandaan nyo to, ha? Hindi porkit nakatira ako rito sa pamamahay nyo, mauutos-utusan nyo na ako! Ilugar nyo yung pag-uugali yung dalawa! Ano ba yung pinagmamayabang nyo? Itong bahay nyo? Gusto nyo sunugi ko to? Itong mga pagkain na to, pinagmamalaki nyo to, ha? Chong naman! Bakit niyo naman tinapon yung mga pagkain? Ilang oras ko pong pinagandaan ang mga yan! Walang magbabagong taon sa bahay na to! Sabay-sabay tayo magdusa, mga bullshit kayo! Hayop ka talaga! Napakademonyo mo! Dahil sa nangyari ay sinalubong namin ang bagong taon na hindi nagpapansinan. Masama ang loob ko kina Nanay at Esting dahil akala ko noon ay makakaranas na rin ako ng maayos na pagsalubong ng bagong taon. 24 years old na ako noon pero never pa ako nagkaroon ng maayos na medianoche. Kaya hindi ko itinago sa kanilang dalawa ang galit ko. Noong napansin nilang hindi ko sila kinakausap ay humingi rin naman sila ng tawad sa akin. At sinubukan nilang bumawi. Binilhan nila ako ng pansit kapalit ng sinayang nilang pagkain noong besperas. Pero hindi pansit ang kailangan ko ng mga oras na yon. Hindi pansit ang makapagpapaalis ng nararamdaman kong inis dahil hindi naman yon ang gusto ko. Ang gusto ko ng panahon na yon ay magkaroon na ng pagbabago sa buhay ko. At mukhang malabo nang mangyari yon. Hanggat hindi nagbabago ang ugali ng magulang ko, ay hindi mangyayari ang pagbabagong inaasam ko. Hindi ko man gusto pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na isang taon na naman ang dadanasin ko habang tinitiis ko ang pag-uugali ng aking ina at tatay-tatayan. Sa puntong yon ng buhay ko ay sanay na ako sa malas na buhay. For 24 years, kinaya ko ang mga problema sa buhay ko. Kaya paniguradong kakayanin ko ang isa na namang taong paghihirap. Pero ang hindi ko inaasahan, mas lalala pa pala ang buhay na mararanasan ko noong taong yon mula sa mga kamay ng tatay-tatayang kong si Esting. Bago natapos ang taon ay isang bagay ang nangyari na lalong sumira sa alaala ko sa bagong taon. Nasira man ang New Year ko noong huling taon, ipinangako ko sa sarili ko noong panahong yon na gagawin ko ang lahat para maging successful ang pagsalubong ko sa susunod na bagong taon. Hinanda ko ulit ang mga pagkain na matagal ko nang gustong ihanda para sa medianoche. Sa katunayan, tinulungan pa nga ako noon ng nanay ko sa pagluluto ng mga pagkain. Sobrang saya ko ng araw na yon, Papa Dudut, dahil sa unang pagkakataon ay ramdam ko ang saya at excitement sa pagdating ng bagong taon.
Lahat ay nasa good mood, lahat ay masaya, lahat ay excited na. Nagbigay pa nga ako noon ng pang-inom nila Esting at nang imbita siya ng kaibigan sa bahay para maagang mag-celebrate. Nang time na yon ay damang-dama ko na ang bagong pag-asa na dala ng bagong taon. Sabay-sabay naming hinintay ang pagtatapos ng taon at sabay-sabay naming sinalubong ang bagong taon na masaya at puno ng pag-asa. Nakahinga ako dahil sa wakas ay naranasan ko rin ang matagal ko nang hinahangad na masaya at matagumpay na New Year. Pagkatapos panoorin ng pailaw sa kalangitan, ay agad akong nagpahinga sa kwarto ko dahil napagod ako sa buong araw na paghahanda. Iniwan ko si Nanay at Esting na nagpatuloy sa pakikipag-inuman sa labas ng bahay. Habang mahimbing na natutulog ay nagulat ako nung bigla na lamang bumukas ang ilaw sa kwarto. Nalimpungatan ako sa pagkakatulog at ang unang nakita ng mga mata ko ay si Esting na nakatayo sa may pinto. Bago ko pa man matanong kung anong ginagawa niya sa kwarto ko ay agad siyang dumagaan sa akin at sa kanya ako sinimulang pagsamantalahan. Amoy na amoy ko ang alak sa kanyang sistema. Kahit na anong pagpupumiglas ko ay hindi ko siya nalabanan. Ang mga sigaw ko ng oras na yon ay natabunan ng malakas na musika ng kapitbahay at mga paputok sa labas. Hindi na ako nakatulog matapos ang mga nangyari. Papadudot tulala na lamang ako noon habang pinagmamasdan ko ang pagliwanag ng paligid ko. Wengay! Tulog ka pa ba? Pagbuksan mo nga ako ng pinto! Bakit po, Nay? Anong bakit po, Nay? Anong oras na wala kang planong lumabas dyan sa lungka mo? Sinong inaasahan mo, magluto ako? Gusto ko lang po sana munang mapag-isa. Mapag-isa? Ano ka, Donya? Lumabas ka dito! Magluto ka ng panangalian! Wala na nga agahan eh. Gutom na mamaya si Esting. Kapag dumating yun at wala pang pagkain, malilintikan ka sa kanya. Nay, pwede po bang paalisin niyo na si Chong Esting dito sa bahay? Ha? Ano pinagsasasabi mo dyan? Bakit ko naman siya paaalisin? Nay, sige na po. Anong nakain mo? Adik ka ba? Tsaka bakit namumula yung mga mata mo? Nay, pinagsamantalahan po ako ni Chong Esting kagabi. Ano? Bakit ka naman yung pagsasamantalahan? Eh hindi ka naman kagandahan. Totoo po yung sinasabi ko. Nung natulog na kayo, pumasok siya dito sa kwarto ko. Paano naman siya makakapasok sa kwarto may palagi ka nga naglalak ng pinto? Gumagawa ka ng kwento eh. Hindi po ako naglock ng pinto ng kwarto kagabi. Nakalimutan ko po sa sobrang pagod. O tapos? Baka naman ginusto mo yun nangyari. Imposible naman nakalimutan mo lang mag-lock ng pinto. Naku, Wengay ha? Aagawan mo pa ako? Sa akin lang si Esting. Naintindihan mo? Wala akong pakialam sa hayop na boyfriend nyo. Manyaki siya! Rapist siya! Maghinay-hinay ka sa mga pinagsasasabi mo. Kapag narinig ka ng mga kapitbahay natin, ano na lang iisipin nila? Dapat lang malaman ng lahat na rapist ang Esting na yan! Wengay! May prueba ka? Ha? Paano mo mapapatunayan na ginalaw ka nga ni Esting? Nay, mas kakampihan niyo po yung hayop na lalaking yun kesa sa akin. Anak niyo ako! Tatay mo siya! Hindi ko siya tatay! Kahit kailan hindi ko siya tinuring na tatay! Ay di wag! Pero kung ayaw mo sa kanya, huwag kang gagawa ng kwento. Para lang sirain kaming dalawa. Hindi ko siya sinisira dahil totoo yung sinasabi ko. Pinagsamantalahan niya ako, Nay! Kung may katotohanan man yung mga pinagsasasabi mo, kalimutan mo na lang yung nangyari. Bagong taon na. Hindi na magandang magtanim ng sama ng loob, lalo na sa pamilya mo. Paano niyo nasasabi yan, Nay? Ha? Nirape ako ng kinakasama niyo. Paano niyo nasasabing kalimutan ko lang yung nangyari? O ano gusto mo mangyari? Ipakulong siya. Oo! Gusto ko siya mabulok sa kulungan! Sisirain mong pamilya natin? Para lang dyan? Hindi ko siya pamilya at huwag niyong nilalang yung nangyari! Nay! Anak niyo ako! Bakit hindi ako ang
naghanap ng isang lalaking tatayo bilang ama mo. Matapos kang iwan ng sarili mong tatay, ngayong may kinikilala ka ng ama, ganito ang gagawin mo? Hindi ko kailangan ng ama. Nanay ang kailangan ko. Gusto ko ng kakampi. Yung taong babalik sa akin kapag inagrabyado ako. Nakakalungkot lang isipin na nawala na nga ako ng tunay na ama. Hindi pa ako magawang ipaglaban ang sarili kong ina. Huwag mo ko inaartehan dyan, Wengay, ha? Sige, magsumbong ka sa polis. Hindi lang ama ang mawawala sa'yo. Kung sa bagay, matagal na rin naman ako nawalan ng magulang. Kung tutuusin, sanay na ako mag-isa eh. Ano ba nga bang aasahan ko sa inyo kung simula pa man noon, pinabayaan niyo na ako? Anong sabi mo? Ha? Wala kang utang na loob? Ako nagluwal at nag-alaga sa'yo. At yung niluwal at inalagaan niyo, hinalay ng kinakasama niyo! Tumigil ka na! Nangyari na ang nangyari. Wala kang mapapala kahit magngangangawa ka pa dyan. Ang gawin mo, lumabas ka ng kwarto mo at magluto ka ng pananghalian. Ako na nga na malengke, ako pa ang asahan mo magluluto. Tigilan mo na yung pag-iinarte mo dyan. At wala akong panahon para sa mga katrabahan mo sa buhay. Papa Dudut, lumubog ang puso ko noong sa halip na kampihan ako ng sarili kong ina, ay siya pa mismo ang nagpaliwanag sa ginawa sa akin ni Esting. Hindi niya kinausap si Esting tungkol sa nangyari at hindi na rin naungkat pang muli ang kababuyang ginawa sa akin ni Esting. Punong-puno ng pagkasuklam ang puso ko noon dahil pakiramdam ko'y wala akong kakampi. Mag-isa kong dinanas ang pagkamuhi at pandidiri sa ginawa nila sa akin. Ginawa ko ang lahat para iwasan si Esting sa bahay. Bumabaliktad ang sikmura ko tuwing kinakausap niya ako na parabang wala siyang ginawang masama sa akin. Nagsimula kong maramdaman ang takot sa kanya. At ang mas malala pa ay wala man lang ginagawa ang nanay ko tungkol dito. Hinayaan lang niya kaming magkasama ni Esting sa bahay. Dahil sa nangyari, tuwing nilalapitan niya ako ay agad na bumibilis ang tibok ng puso ko. Dahil sa nangyari ay natuto akong mag-lock ng pinto ng kwarto, pati na rin kapag gumagamit ako ng banyo. Pero kahit na anong pag-iingat ko, ang nangyari sa akin ng bagong taon ay nangyari ulit, Papa Dudut. Hindi lang isang beses kundi makailang ulit niya akong pinagsamantalahan. Hindi ko na noon nakayanan pa ang ginagawa nila sa akin kaya ako na mismo ang umalis. Nag-request ako sa amo ko kung pwede bang mag-stay in na lamang ako sa kanila. At nung nalaman nila kung ano ang dahilan ko ay agad naman silang pumayag. Sa katunayan ay nagsuggest pa silang isumbong ko sa pulis ang nangyari sa akin pero dahil sa ayoko na ulit silang makita ay pilit ko na lamang kinalimutan ang mga nangyari. Ganon pa man. Kahit nagpakalayo-layo na ako, ay hindi pa rin ako tinantanan ni Esting, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo dito? Ang kapal naman ng mukha niyo magpakita pa sa akin. Sinabihan ko na kayo na kapag lumapit pa kayo sa akin, ipapapulis ko na kayo, di ba? Sandali, nagpunta ako rito para makausap ka. May kailangan ka malaman. Wala na akong pakialam sa inyo. Lumayas na kayo dito kung hindi, magsusumbong ako sa mga amo ko. Alam nila kung ano mga kahayupang ginawa mo sa akin. At willing silang tulungan ako na ipakulong kayo. Wengay, makinig ka muna. Tungkol ito sa nanay mo. Wala na akong nanay. Mas pinili ka niya kaysa sa sarili niyang anak. Kaya wala na kayong aasahan pa sa akin. May sakit ang nanay mo. Kailangan ka niya ngayon. Ha? Ano nangyari sa kanya? Na-stroke si Pinang. Ano? Nasaan siya ngayon? Nasa bahay na siya. Nagpapagaling. Eh bakit hindi niyo pa siya dinala sa ospital? Nanggaling na kami doon. Kakauwi lang namin kahapon. Ang totoo niyan, ayaw niya sanang ipalam sa'yo kung ano yung nangyari. Hindi niya alam na nandito ako ngayon. Kumusta na ang lagay niya? Baldado na si Pinang. Hindi na siya makalakad ng maayos. Hindi na siya makagalaw ng maayos. Paano ko malalaman kung totoo yung mga sinasabi mo? Wala na akong tiwala sa'yo. Anong mapapala ako sa pagsisinungaling?
Alam ko marami kami nagawang kasalanan sa iyo ni Pinang. Pero maniwala ka man sa hindi, nagpapakabuti na kami ngayon simula nung iniwan mo kami. Nagbago na kami, Wengay. Hindi nga dapat ako hihingi ng tulong sa iyo eh. Pero wala na talaga ako ibang malapitan. Anong klaseng tulong naman ang kailangan mo? Wala akong pera. Wala pa akong ipon ngayon. Hindi pera ang kailangan namin kundi suporta mula sa iyo. Naghahanap na ako ng trabaho ngayon. Kailangan ng nanay mo ng matinding gamutan para makarecover siya. Pero hindi ko siya pwedeng iwan. Gawa nga ng hindi niya na kayang igalaw pa yung kalahating parte ng katawan niya. Ang gusto ko lang naman mangyari bantayan mo siya habang wala ako sa bahay. O paano tong trabaho ko? Mababait naman ang mga amo mo eh. Siguro naman maiintindihan nila yung sitwasyon mo ngayon. Papayagan ka naman siguro nila kapag nagpaalam ka ng maayos sa kanila. Susubukan ko muna silang kausapin. Maraming salamat. Kinapalan ko talaga ang pagmumukha ko para... Hindi mo ako kailangan pasalamatan. Babalik lang ako sa bahay para kay nanay at hindi para sa'yo. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Gagawin kong lahat para lang matulungan mo nanay mo. Huwag mo kong kakausapin. Huwag mo kong lalapitan. Layuan mo ako kapag nasa bahay ako. Babantayan ko lang si nanay doon. Pero wala nang rason para magkaroon pa tayo ng ugnayan. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Kung yan ang hiling mo, gagawin ko yan ng buong puso. Sana mapatawad mo na ako sa nagawa ko. Hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Sinira mo yung buhay ko. Hindi ko ibibigay sa iyo yung kapatawaran na hinihingi mo hanggat nabubuhay pa ako. Dahil walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Alam kong mahirap magpatawad. Pero tao lang naman tayo. Ang Diyos nga nagpapatawad. Huwag mo ko itulad sa Diyos. Hindi ako santo. At kahit ano pang gawin mo, hindi na mawawala sa isipan ko yung kahalayang ginawa mo sa akin. Araw-araw kitang isusumpa hanggang sa dumating sa iyo yung karma na nararapat lang para sa iyo. Ito na yung karma ko. Pinagdadaanan ko na ngayon ang karmang sinasabi mo. Hindi mo to pwedeng ituring na karma kung si nanay naman ang naghihirap para sa mga kasalanang ginawa mo. Alam ko may mas mabigat pang darating para sa'yo. Yun ang hintayin mo. Hindi natutulog ang Diyos. At alam ko may nakahanda na siyang parusa para sa'yo. Sana balang araw... Huwag ka nang umasa. Makakaalis ka na kung wala ka nang ibang sasabihin pa. Wala na. Aantayin na lang namin ni Pinang ang pagbabalik mo. Kailangan ka ng nanay mo kaya sana makauwi ka na sa lalong madaling panahon. Uuwi ako para sa kanya, para sa nanay ko. Sabihin mo sa kanya na hintayin niya ako. Sige, mauna na ako. Alam kong walang kwenta ang nanay ko at tanging kapakanan lamang niya ang iniisip niya, pero kahit na ganun yon, Papa Dudut, ay mahal ko pa rin siya. Kahit na hindi niya ako kayang alagaan at gaano man kabigat ang galit ko, ay malambot pa rin ang puso ko para sa kanya. Kaya noong nalaman kong na-stroke siya ay hindi ako nagdalawang isip na umuwi sa bahay. Nagpaalam ako sa mga amo ko at binigyan nila ako ng 1 linggong day off para mabantayan ko ang nanay ko. Nagbigay din sila ng pera bilang tulong daw sa gastusin sa pagpapagamot. Dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at umuwi sa bahay. Pagkarating ko doon ay nagulat ako sa nadatnang ko. Napakakalat ng bahay na daig pa ang dinaanan ng ipo-ipo. Agad kong hinanap si nanay at nadatnang ko siya sa kwarto. Pero sa halip na nakahiga sa kama, ay nakita ko siyang nakadapa sa sahig. Akala ko nga noon ay patay na siya, Papa Dudut, dahil wala siyang malay at puro pasa ang katawan nito. Agad ko siyang ginising at tinanong kung anong nangyari. Hirap siyang makapagsalita at nangihina ito, pero nanlamig ako sa mga katagang binanggit niya sa akin. Dapat daw ay hindi na ako bumalik pa sa bahay. Doon ko lang na-realize na pinapunta ako ni Esting doon hindi dahil may sakit si nanay, kundi dahil may iba pa siyang pinaplano para sa akin. Nagmadali akong lumabas para sana humingi ng tulong, pero bago pa man ako makalabas ng kwarto, ay sinalubong ako ni Esting, Papa Dudut. Tinalo ko pa ang nakakita ng multo ng oras na yon habang pinagmamasdan kong nakatayo si Esting sa pintuan ng kanilang kwarto. Ang kabog sa dibdib ko ay katulad ng kabog ng fireworks sa kalangitan tuwing bagong taon na sunod-sunod na pumuputok.
Ganon pa man ay tinapangan ko ang sarili ko, Papa Dudut. Hindi ko ipinakita kay Esting ang panghihina ng mga tuhod ko. Pero ang tapang na yon ay agad ding nawala noong ipinakita na nito ang hawak niyang patalim. Nagsimulang manginig ang kalamnan ko. Halata sa mga kilos nito, nalulung siya sa ipinagbabawal na gamot. Namumula ang mga mata niya at ang ngiti sa mga labi nito ay daig pang sa demonyo. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Inutusan niya akong hubarin ang suot kong damit, Papa Dudut, habang nangingilabot ang buo kong katawan. Ay sinunod ko ang gustong mangyari ni Esting. Para siyang asong ulol na naglalaway habang papalapit siya sa akin. Dinig na dinig ko naman ang daing ni Nanay na nung oras na yon ay nasa lapag pa rin. Sinimulan niya akong hawakan sa katawan. Habang ang buong atensyon nito ay nasa katawan ko ay tinadyakan ko siya sa pribadong parte ng katawan niya. Nabitawan niya ang hawak niyang patalim at napahiga habang namimilipit sa sakit. Kahit walang saplot ay nagmadali akong lumabas ng bahay at nagpatulong sa mga taong nasa labas. Mabilis naman silang rumesponde at pinagtulungan nila si Esting habang inaantay ang barangay na siyang dumampot sa kanya, Papa Dudut. Wengay, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Kahit ilang kapatawaran pa ang hilingin mo sa akin, hindi kita mapapatawad. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang ako ipakulong. Magdusa ka ngayon! Wengay naman, tatay mo ko. Hindi kita tatay! Wala akong tatay na katulad mo! Kaawaan mo naman ako. Hindi dapat kinakaawaan ng isang tulad mo. Ito na yung karma mo, Chong Esting. Mabulok ka na sa kulungan. Sana pagdusahan mo rin ang pinagdaanan ko sa mga kamay mo. Sana maranasan mo rin ang doble pa ang mga ginawa mo sa akin. Pakiusap naman. Patawad. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako, pangako. Wala akong pakialam kahit magbago ka pa. Matagal kong hinintay ang araw na to. Araw-araw ko pinapanalangin ang hustisyang matagal ko nang sinisigaw. At ngayon yung araw na yon. Nakamit ko na yun ngayon. Paano na si Pinang? Kailangan ako ni Pinang. Kailangan ako ng nanay mo. Hindi niya kaya na wala ako sa tabi niya. Hindi ka kailangan ng nanay ko. Mulat na siya sa kademonyohan mo. Kitang-kita na niya mga sungay mo, kaya wala ka nang aasahan sa kanya. Mahal namin ang isa't isa. Hindi mo kami masisira. Mahal ka niya pero kailanman hindi mo siya minahal. Ginamit mo lang yung nanay ko para may matirahan ka. Kung naloko mo nanay ko, ako hindi mo ako manaloko. Wala kang utang na loob. Ako tumayo bilang ama mo nung iniwan ka na sarili mong tatay. Ako pumalit sa trabaho niya bilang tatay mo. Hindi kita hiniling para maging tatay. Kaya ko mabuhay ng walang tatay. Kaya kong alagaan ang sarili ko, kaya huwag mo palabasin na may ambag ka sa buhay ko. Dahil ang tanging ginawa mo lang sa akin, alam mo kung ano? Yung sirain ako. Wala akong utang na loob sa'yo. Matapos sa mga ginawa ko sa inyo mag-ina, ganito igaganti mo sa akin? Sa mga bagay na ginawa mo sa aming dalawa, dapat lang nagantihan ka namin. Alam mo kung tutuusin, kulang pa nga to eh. Hindi sapat ang kulungan para sa mga hayop na katulad mo. Dapat nga hindi ka namin inihahalin tulad sa hayop eh. Kasi yung hayop, mas matino pa kaysa sa'yo. Isa kang basura. Isang basura na hindi dapat binibigyan ng halaga. Kung makapagsalita ka, akala mo dami mo may pagmamalaki ah. Ano ba ipinagmamayabang mo sa buhay? Katulong ka lang naman, hindi ba? Oo! Katulong nga ako. Pero matino akong tao. Hindi katulad mo na daig pa yung demonyong nasusunog na sa impyerno. Di bali na masunog sa impyerno. Ang mahalaga, ako pinakamasayang demonyo sa buong impyerno dahil natikman ko na yung gusto kong matikman. Nasarapan ka naman, hindi ba? Hayop ka talaga! Makulong man ako, alam kong hindi mo na ako makakalimutan. Habang buhay na akong nakatatak sa isipan mo. Sa ating dalawa, sino ang totoong panalo? Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Ibibigay ko na sa'yo yan dahil bilang na ang araw mo. Ilang oras na lang, mawawala na sa'yo ang kalayaan mo. Kaya sulitin mo na itong mga nalalabing minuto mo. Ako
ako pa rin ang panalo, Chong Esting. Dahil ako yung malaya. Oh, paano ba yan? Nandito na yung sundo mo. Sige na, Wengay. Hindi na ako magpapakita sa inyo mag-ina. Huwag mo na ako ipakulong. Magpapakalayo-layo na ako para hindi nyo na ako makita pa. Yan ang gusto ko. Gusto kong makita sa mga mata mo yung takot. Ano pang gusto mo? Gusto mo bang lumuhod ako? Eto, luluhod ako para sa'yo. Parang awa mo na. Kaawaan mo naman ako. Minahal ko din naman ang nanay mo eh. Talaga ba? Tinatanong mo kung ano pa ang gusto ko? Ang gusto ko at matagal ko nang hinihiling. Makita na nilalantakan ng mga uod yung nabubulok mong katawan sa bilangguan! Nakulong si Sting sa patong-patong na kaso. Samantalang tinulungan naman ako ng mga amo ko para maipagamot si nanay sa ospital. Nagtamo ito ng ilang bali sa buto at maraming pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napag-alamang kong araw-araw pala siyang binubugbog ni Sting at katulad ko ay palagi rin daw siya nitong pinagsasamantalahan. Lalo na kapag high ito sa ipinagbabawal na gamot. Naawa man ako sa pinagdaanan niya pero hinayaan niya kasing maging ganon si Sting, Papa Dudut. Ayoko mang manisi. Alam naming may kasalanan din siya sa mga nangyari. Siya ang nagdala ng sigalot sa pamilya namin at pareho namin yung pinagdusahan. Ganon man ang nangyari ay nakahinga kami ng nanay ko dahil sa wakas ay wala na sa buhay namin si Sting. Hindi na namin mararanasan ulit ang kababuyang ginawa niya sa amin. Matapos magpagaling ay humingi ng tawad sa akin si nanay at nangako siyang babawi siya sa akin. Ilang beses ko nang narinig ang mga salitang yon at ilang beses na rin itong napako. Kaya hindi na ako umasa pa na magbabago si nanay. Pero pinatunayan niya sa akin na tunay nga siyang nagsisisi sa mga nangyari. Sa mga sumunod na buwan ay naghanap siya ng trabaho at tumigil na rin sa pakikipagkilala sa iba't ibang lalaki. Sa unang pagkakataon, bumawi nga siya sa akin. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang kalinga ng isang magulang. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng isang ina na matagal ko nang gustong maranasan, Papa Dudut. Sabay kaming bumangon ni Nanay Pinang at sa mga sumunod na pagtatapos ng taon ay nagkaroon kami ng masagana at tahimik na selebrasyon. 4, 3, 2, 1! Happy New Year! Happy New Year, anak! Happy New Year din, Nay! Oh, ano po yung ginagawa niyo? Nag-aalok ng barya. Pampaswerte to, baka sakaling swertihin tayo pagdating sa pera ngayong bagong taon. Ay, nako, Nay. Sana nga po. Halika na, pumasok na tayo para makakain na tayo. Sige po. Pasensya ka na, Nay, ha? Kung hindi ako nakatulong sa pagluluto. Nagkaroon kasi ng party sa bahay ng mga amo ko eh. Nag-request sila na mag-overtime ako. Hindi ko naman sila mahindian kasi ang bait-bait nila sa akin. Okay lang yun, nak. Ako na yung nagluto para sa ating dalawa. Ayan oh, nakahanda na nga lahat eh. Wala ka nang gagawin. Wow! Kayo talaga nagluto ng lahat ng to, Nay? Oo, ako lahat yan. Sige na, umupo ka na. Alam niyo po, first time ko lang makakatikim ng luto niyo para sa medianoche. Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng maayos na selebrasyon ng bagong taon eh. Pasensya ka na, Wengay. Kung nitong nagdaang taon, napabayaan kita. Masyado ako naging makasarili sa puntong hindi na kita naalagaan bilang anak. Aminin ko, medyo may tampo ko sa inyo noon, Nay. Nakakainis kasi yung mga desisyon niyo eh. Pero narealize ko rin naman na yung buhay niyo ngayon eh, first time niyo lang din na danasin. Kaya sinubukan ko po kayong intindihin sa abot ng makakaya ko. Alam kong marami akong kasalanang nagawa sa'yo. Isa sa pinagsisisihan ko ngayon nung dinala ko rito si Esting. Masyado ako nabulag sa pagmamahal ko sa kanya sa puntong hindi ko na nakita yung mga maling ginagawa niya. Sorry talaga kung wala ako nung nangangailangan ka ng kakampi. Sorry kung sa halip na ikaw ang kampihan ko, kay Esting pa ako pumanig. Yung nangyari sa akin, habang buhay na lamat yun na dadalin ko hanggang sa pagtanda ko.
Pero wala kayong kasalanan doon, Nay. Si Esting ang may kasalanan sa akin. At kung may mali man kayo, yun yung hindi niyo ako pinaniwalaan. Masama akong ina, alam ko yon. Hindi ako naging mabuting ehemplo sa'yo. Sarili mong ina yung nagpahamak sa buhay mo. Lahat ng yon dahil lang sa kagagahan ko. Pero pangako ko sa'yo, babawi ako. Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo simula nung bata ka pa. Salamat, Nay. Mabuti naman po't natauhan na kayo. Sana nga magbago na kayo. Kahit huwag na kayong bumawi sa akin. Kahit para sa sarili nyo na lang po. Mas mapapanatag pa yung loob ko kapag nakita ko kayong inaalagaan nyo yung sarili nyo. Hindi yung katulad ng dati na mali-mali yung mga pinipili nyong desisyon. Nagawa ko lang naman yon dahil pangarap ko rin magkaroon ng maayos na buhay, ng masayang pamilya. Hindi yung naibigay ng tatay mo, kaya naghanap ako ng pupuno sa puwang na yon. Umasa ako noon na si Esting na makakagawa nun, pero sa halip na kaginhawaan ng ibigay niya, mas lalo pa tayong nalugmok. Hayaan nyo na po yung nangyari, Nay. Matuto na lang po tayo sa mga pagkakamali natin. Yun ang maganda sa bagong taon eh. May kakayahan tayong magsimula ulit. Tsaka kalimutan yung mga masasamang nangyari sa nakaraan. Ngayong bagong taon, Nay, magsimula ulit tayo. Sige, gawin natin yan. Kahit hindi na tayo buo, kahit dadalawa na lang tayo, subukan nating ayusin ang buhay natin. Magtulungan po tayo, Nay, ha? Makakaasa ka. Nangangako ko sa'yo na hindi na kita iiwan. Alam nyo, Nay, sobrang saya ko ngayon. Matagal ko pong hiniling na mangyari tong araw na to. Hindi nyo alam kung gaano kasaya yung puso ko ngayon. Ako rin. Masaya ako. Sobra. Ano, Nay? Kaya na tayo? O sige, etong plato. Salamat po. Ano po tong dilaw na kakanin? Arroz Valenciana yan. Parang paella pero Pinoy version. Namana ko yan sa lola mo. Ganyan ang laging niluluto niya para sa amin nung bata pa lang kami. Ah, mukhang masarap po yan ah. Amin na yung plato mo. Lalagyan ko. Papadudot, noong taon na yon, doon ko lang naramdaman ang sinasabi nilang pag-asa na dulot ng bagong taon. Noon lang ako nagkaroon ng excitement na harapin ang bagong buhay na dala ng pagpapalit ng taon. Sa mga unang buwan ng bagong buhay na meron kami ni nanay, ay nakaramdam ako ng saya at pagkakontento. Pero sa kasamaang palad ay muling nanumbalik ang dating ugali ni nanay. Nagsimula ulit siyang mapunta sa maling direksyon at sumama sa mga lalaking nakakakilala niya. Nadismaya ako dahil nagtiwala akong tuluyan ang magbabago si nanay, pero totoo nga siguro ang kasabihan na mahirap nang palitan ang ugaling matagal nang nakasanayan. Katulad ng dati kong ginagawa ay wala akong ibang choice kundi ang tanggapin na lamang ang buhay na pinili ng aking ina. Hinayaan ko na lamang nakapalaran na magdikta ng buhay niya. Basta ang panalangin ko lang ay hindi na maulit pa ang ginawa sa kanya ni Esting. Muli akong iniwan ni nanay at simula noon ay hindi na ulit kaming nagkita pang dalawa. 5 taon na ang lumipas simula noong araw na yon, Papadudot. Maayos na ang buhay ko ngayon. Mag-isa man ay may maayos naman akong trabaho, kaya masasabi kong nasa tahimik na buhay na ang kalagayan ko. Sa loob ng 5 taon na yon ay never akong nag-celebrate ng New Year. Sa kalagitnaan ng pagsasaya ng lahat ay tulog lamang ako. Para sa akin ay normal lang ang okasyon na yon, pero sa pagkakataong ito ay naisip kong mag-celebrate para sa taong 2025. Naisip ko na baguhin ang takbo ng buhay ko ngayon at palitan ng magagandang memorya ang masasalimuot kong nakaraan. Ito po ang aking kwento, malungkot, magulo pero patuloy pa rin lumalaban para sa pangarap at buhay. Happy New Year po sa inyo, Papadudot, at sa lahat ng nakikinig ngayong araw. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Wengay. Ang pagbabago ng taon ay higit pa sa simpleng pagbabago ng kalendaryo. Itong hudyat ng bagong kabanata sa ating buhay. Bagong pahina na naghihintay mabigyan ng mga bagong kwento.
Ito ang pagkakataon natin na bitawan ang nakaraan at yakapin ang bagong simula at pag-asa na naghihintay para sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.